Preach the Foursquare Gospel, the Foursquare. So why do we call ourselves Foursquare? Believe it or not, it has nothing to do with our skills on the playground. No bobbles, double taps, or Texas twisters. Back in the 20s, our founder, Amy Semple McPherson, began referring to the message of the gospel as being Foursquare, which back in the day meant solid and Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At magandang umaga sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay nandito na naman para papurihan at pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Alam ko na ang bawat isa ay handa na para magpuri at ialay ang ating mga sarili sa umagang ito at makapakinig ng salita ng ating Panginoon na maaari natin gamitin sa isang linggo na naman na bubunuin natin. Alam ko na ang bawat isa ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay, iba-ibang pagsubok, pero still tayo ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Alam ko na kayo po ay handa na, kaya inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating pag-aawitan. Yes, Jesus.
ito, Panginoon. Inihiling namin, Panginoon, na lahat ng gagamitin mo sa harap. Pagpalain mo, Panginoon, bigyan mo ng wisdom, knowledge, Panginoon, mula sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat po. Dinadalangin po namin to sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Isus. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pag-aawitan. Alam ko po na ang lahat ay nakahanda na. At ibalik po natin yung nararapat para sa ating Diyos na buhay. Kaya tinatawagan ko na po mangunguna sa ating pag-aawitan. Si Lord na. Hallelujah. Amen. So, may sabihin ako bago tayo mag-start lang. Alam natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin, tama? Amen. Alam natin na highly favored tayo ng Panginoon. Amen. At isang patunay is, andito tayo nagpapatuloy na manampalataya sa Kanya. Amen. Kaya sulitin natin, ibigay natin yung buong lakas, yung buong boses, buong emosyon, ibuhos natin para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya mamaya, pag nakita ko, hindi kayo kumakanta, dahil kayo kay Lord, sige kayo.
Just feel the presence of the Lord. Yes, Jesus. Just talk to Him. Seek His glorious power.
yours, God. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come, my soul. Oh, don't you be shy of giving up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah. Hallelujah. Sing this with all your heart once again. So I throw my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah. Hallelujah. So I throw my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah. Hallelujah. So I throw my hands and praise you again and again. This love that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah. Surrender all your sorrow, all your pride. Surrender to God right now in the name of Jesus. All the sickness and diseases, I rebuke it in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, God has broken all the chain that will bind us and deliver us from it. Amen. Jesus. Here I
Salamat sa ating praise and worship team sa naging pagpilit sa atin sa ating pag-aawitan. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating challenging part. Ba't po nasabing challenging? Sina-challenge tayo palagi ni Lord sa ating financial status. Kung paano natin ibalik ang para sa Kanya, yung nararapat na para sa Kanya. Yung part na challenging, sinabi doon na paano mo ba ibibigay yung nararapat na para sa ating Panginoon. Minsan, ang buhay natin bilang Kristiyano, alam natin yung para sa Kanya, pero parang ang hirap pa rin na ibalik natin yung nararapat na ibigay para sa Kanya. Yung bring back, yung lahat ng ginawa niya, binigay niya para sa atin, pero minsan parang hirap-hirap pa rin na ipagkaloob pa rin sa Kanya, ibigay, ibalik ang nararapat na para sa Kanya. Minsan iniisip natin na ito na lang yung natitira bakit ibibigay ko pa? Diba? Pero dapat hindi ganun yung mindset po natin. Kasi nagtrabaho tayo ng isang linggo, yung tinrabaho natin, itatabi na natin yung para sa Kanya, para hindi natin mahirap ibalik. Kasi naranasan ko po yan nung baguhan pa lang ako na mananampalataya. Parang ang hirap, di ba? Parang hirap-hirap. Kasi ibibigay mo sa Kanya na alam mo yun na yun natitira sa'yo di ba? Pero na-realize ko na syempre ako wala namang trabaho. Syempre si Mr. yung naghahanap buhay. So kung ano yung bibigay niya sa akin, itatabi ko yung para sa Panginoon, di ba? Pero dati, hindi ganun yung nangyayari. Kaya nakakapag-text ako 1, 2 beses sa isang buwan. Parang ubos na. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ko itinabi yung para
sa buong isang buwan. Na, di ba ilang beses ba sa isang buwan? Ay, ilang linggo ba ang... ilang linggo sa isang buwan? Di ba 4 or 5? So, parang ang naitatabi ko lang, 2 linggo. So, yun lang yung nagtatimes ko. Kulang, di ba? Unfaithful. Hindi ko naibigay. So, may guilt. Nagigilty din ako. Pero, nasa isip ko, Lord, laging kapilang ko ganito. Lord, naging unawaan mo kung ano yung kalagayan ko. Di ba? Kasi ang hirap. Ang hirap ng... Naghihirap po ako, Lord. Alam mo naman yun. Nakikita mo. Laging nagkukulang. May utang ako sa'yo. Pero hindi ko pa rin naibalik. Hindi ko pa rin naibalik. So, ang napapansin ko, laging kulang din. Laging kulang yung pag may kailangan ka, parang kulang. Kasi lagi kang ang ano doon, sagot doon, kasi lagi akong nagkukulang din. Diba? So, ang problema, nasa akin. Yun. Kaya ang ginagawa ko, ngayon hindi ko iniisip yun kasi may money organizer ako. Yung tithes, nasa unahan na ng money organizer ko, yung tithes. So kahit na ubos na yung pera ko, yung tithes ko, nandun pa rin, nakasave siya. So ang susi pala ng hindi tayo nagugulumihanan, hindi ka naguguluhan kung saan ka kukuha ng tithes, i-separate mo na yung palakay, Lord. Yun yung naisip ko noon na sabi ko, bakit hirap-hirap magbigay ng ganito? Sabi ko, paano naibibigay nila na 10%? So yung iba, hindi lang 10% ibibigay nila. Sabi ko, lagi akong kulang, lagi akong may utang. So ang nangyayari sa akin noon, lagi din po ako nagkakautang. Yun po yung nangyayari sa akin noon. Kasi lagi ako nagkakautang sa Panginoon na hindi ko na ibabalik at hindi ko na babayaran din. Kasi patong-patong na. Kasi yung para sa Panginoon, nagagastos ko din, nakukupit ko. So hindi ko siya na ibabalik na para yung para sa Kanya. So ang ginagawa ko, yun para yung Kaya challenge, laging sinasabi, challenging part. Paano siya naging challenging part? Sa parte ng hindi natin alam kung paano ibigay yung 10%, yun po yung challenging doon. So, imbis na ibigay mo yung nararapat mo, 10%. So, hindi mo na ibigay yung 10%. So, paano pa tayo makakapagbigay ng yung offering? So, wala na, di ba? Yun yung kalimitan na nangyayari po sa atin. Kaya sinabi, challenging part kasi nahihirapan po tayong ibigay yung 10% na para sa ating Panginoon. Lagi kong naiisip yung byuda, yung balo sa Bible, pag babasa niyo po yun. Ang balo po, pag balo ka, wala kang ibang aasahan, di ba? Kasi wala kang asawang magtatrabaho para sa inyong mag-iina. So, ano maaasahan niya? Wala. So, kailangan siya yung magtrabaho para pakainin yung kanyang mga anak or kung halimbawa walang anak, bubuhayin niyo yung sarili niya. Sa sarili niyang kakayahan. So, kailangan magtrabaho ka. Pag ang balo po, wala na pong aasahan. Pero bakit ibinigay niya po yung kahit last na pagkain niya, in-share niya sa iba? Bakit niya ginawa yun? Kasi nagtitiwala siya sa Panginoon na kahit ibigay niya yun, may dumating man o wala, at least nakapagbigay siya. Yun po yung naiisip ko, bakit yung mga balo? Wala naman sila kinaasahan pero nakakapagbigay pa rin sila. Diba? Yan yung mas challenging doon. Kasi ikaw na may inaasahan, na may sweldo yung asawa mo, at may trabaho ka din, bakit hindi mo na ibibigay yung para sa kanya? Diba? Parang nahiya ako sa part na yun na ako, may asawa, may inaasahan kami na kakainin, pagbubuhanan ng aming pagkain, pero hindi ko na ibibigay yung para sa kanya. Doon pa lang po,
mag-iisip na kung bakit laging ibang ganito na pag church ka, iniisip ko saan ka mabuha ng pang-tides. Diba? Simple lang na buwas. Ito pang-tides ko. Pangalaan ko kasi. Parang ganun, diba? Aminin nyo, naiisip nyo, kung gano'n yung ginagawa nyo, gano'n yung mapipil mo. Basta, ito lang magpasiigil ko. Kasi nga, nagastos mo na yung para sa Panginoon, di ba? So, in-share ko lang yun kasi para yung iba na ma-open-eyed sila na nangyayari din yung gano'n. Right? So, ang ginagawa ko, ganun nga, sinaseparate ko na po yung para sa Panginoon para hindi na po ako nag-iisip na kung dumating man ang linggo, at least nakasave ko yung para sa ating Panginoon. Hindi na po ako nagpautang. Diba? Yun yung challenging part doon na pagbibigay sa ating Panginoon na isinare ko lang po yung karanasan ko bilang nung bago nagparang po ako sa pananampalataya. Bakit? Ganun po yung nangyayari sa atin na nagpe-fail po tayo dun sa pagbibigay kasi hindi po natin isinasubmit yung para sa Kanya talaga kasi nakukupit po natin. Basahin ko lang po yung sa Lucas 6:38, sabi niya dito sa Tagalog, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, sabi niya dito. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Ang nakalagay dito, pik-pik kasi ang sabi dito. So yun ay siksik, sabi niya. Siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, sabi niya dito. Sapagkat sa panukat na iyong isinukat ay doon kayo muli susukatin, sabi niya. Totoo ang salita ng ating Panginoon. Kung ano ang binigay mo, yun yung inutang ko. So, ang balik mo sa akin, lagi ako may utang. Kasi, yung para sa Kanya, ay hindi ko binibigay ng buong-buo. So, tayo na po ay magbigay sa ating Panginoon. Salamat po.
Panginoon, para sa ikalalago at ikalalawak ng iyong iglesia, Panginoon. Magamit ito sa paglilingkod, Panginoon, sa mga kapatiran namin na hindi pa naaabot, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga taong ginagamit mo, Lord, para magbahagi ng iyong mga salita. Salamat po, Lord God, sa mga taong ito. Hindi man po namin kilala yung iba na nakabot ng kaloob na ito, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na pagpalain mo ang kanilang buhay. Bigyan mo sila ng malawak na karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Gamitin mo sila ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ang mga salita mo na kanilang nababasa at nauunawaan, Panginoon, ang siyang magibahagi sa mga taong hindi pa nakakapakinig ng iyong mga salita. Salamat sa mga pribileyo na patuloy mo ipinapagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord God, at ito'y ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay nais ko lamang batiin at i-welcome po si Sir Virgilio Carino at yung kanilang daughter po. Kapatid po ni Madam Sally. Welcome po kayo sa Balangay Foursquare. At sa mga iba pa po dito na bago pa, kung meron man po, welcome po. Salamat sa inyong pagpunta. At nawa ay magtuloy-tuloy po kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. At ngayon po ay inaanyayahan po ang lahat para tumayo at batiin po natin ang bawat isa. Dahil may komunyon tayo today, serve na lang po natin yung ating patotoo
Oo, next week. Kasi medyo mahaba kasi. Kaya, yung ating mga kids diyan, tinatawagan ko kayo ng pansin. Behave na tayo mga kids, ha? Tayo mag-umpisa na sa ating sermon. Kaya, maupo na po tayo sa ating mga kanya-kanyang upuan. Buksan po natin ang ating mga tenga para makinig ng ating mga salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating mga puso para po maunawaan natin ating isipan, kabukas, syempre, para malaman natin kung ano yung gustong ipahatid sa atin ng ating Panginoon. Kaya inaanyayahan ko na po ang ating pastor, walang iba kundi si Pastor David E. Agui. Masanto siya kapusan at sikay namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Welcome po ang ating kapatid. Sir, welcome na welcome po kayo sa tahanang ito ng ating Panginoon. Purihin ng Diyos sa buhay ninyo. At sana po ay umpisa ito ng pagsasama-sama nating maglingkod sa ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Hindi na ako paligoy-ligoy pa kasi oras na dahil Communion Sunday po ngayon. Ang teksto po natin sa umaga pong ito ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Kolosas. Kolosas, Kabanatang 2, talatang 6 hanggang 8. Umupo na po tayo sa komportabling upuan at makinig na po tayo ng salita ng ating Panginoon. Sabi po dito mga kapatid sa wikang Tagalog na ang bersyon ay Magandang Balita, Biblia. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga lituntunin ng mundong ito. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at hinihiling ko mga kapatid na tayo yumuko at tayo'y manalangin. Ama naming Diyos, lumalang ng langit at lupa, Diyos na kataas-taasan, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, nakaloob niyo po sa amin. Nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay na naman na muling idinugtong mo sa amin. Gumising po kami na maayos po ang aming kalagayan. Salamat, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa kalakasan. At maraming salamat din sa iyong mga salita na aming pong nabasa at aming pong pagbubulay-bulayan ngayon. Hiling po namin, patuloy po kayong kumilos at manguna. Ang iyong alipin, Panginoon, ay walang magagawa. Kung wala ka, kayo po ang patuloy na mangusap at makialam. At huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na uuwi po kami na hindi napagpala. Salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Kung mapansin po ninyo yung teksto natin sa Kolosas, Kabanatang 2, talatang 6 hanggang 8, doon sa unang verse, sa talatang 6, sabi po diyan,
sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Kaya sa ating pong teksto sa aklat ng Kolosas, Kabanatang 2, talatang 6 hanggang 8, ay makikipag-usap po ako sa inyo mga kapatid sa temang ganap na pamumuhay kay Kristo. Ganap na pamumuhay kay Kristo. Mga kapatid, ang salitang ganap ay marami pong ibig sabihin, pero iisa rin po yung tinutukoy. Nagtingin po ako sa dictionary, nag-google po ako, kung ano po yung ibig sabihin ng ganap. Ano yung mga synonyms niya o kasing kahulugan. Ang salitang ganap ay angkop, nararapat, kinakailangan, tugma, tama, tunay, walang labis, at mabuti. Sa Pangasinan ay manupeg, duga, maong. Ganap na pamumuhay kay Kristo. Dahil nasa atin na ang Panginoon, tinanggap na natin siya, kaya itong sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang salita ay dahil tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon. Sabi niya, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, tayo na mga Kristiyano, tayo na mga mananampalataya ay dapat mag-reflect. Ibig sabihin, nakikita sa atin. Tayo na mga Kristiyano, lagi kong sinasabi, bakit tinawag tayong Kristiyano? Dala-dala po natin ang pangalan ng Panginoon. Kasi ang root word o ang salitang ugat ng Kristiyano ay Kristo. Sa English, ang root word niya ay Christ, Christian. Yung tao na may Kristo sa kanyang buhay, yung tao na tinanggap na niya ang Panginoon bilang kanyang Panginoon, ay dala-dala na niya yung pangalan ng Panginoon. Kaya ang tawag Kristiyano. Taong may Kristo sa kanyang buhay. Nasa kanya na si Kristo. Kaya kailangan daw na yung mamuhay tayo ng ganap. Mamuhay tayo ng angkop, nararapat, yung buhay na kinakailangan, yung tugma sa pagkatao natin o pagiging Kristiyano natin, yung tama, yung tunay, yung walang labis, yung mabuti. Mambilay tayo kuno na manupenepeg at arapan na katawan. 5 po yung makikita natin dyan sa ating teksto sa Kolosas Kabanatang 2, talatang 6 hanggang 8. Anong klaseng pamumuhay ito mga kapatid? Una, mamuhay sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, mambilay tayo kuno na manupenepeg para Diyos. Mamuhay sa paraang karapat-dapat sa Diyos. Makita natin ito sa talatang 6. Sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Pag tinatawag kasing Panginoon, ito yung siya yung hari ng buhay natin. Siya yung nasusunod. Siya yung pinakamataas sa lahat sa buhay natin. Mas mataas pa siya sa plano natin. Mas mataas pa siya sa mga pangarap natin. Mas mataas pa siya kaysa sa propesyon natin. Mas mataas pa siya kaysa sa anumang bagay na nakakonekta sa ating buhay. Kaya nga, Panginoon. Kaya bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Ayaw may panagbilay ang manupenepeg. Ito yung pamumuhay na angkop tugma bilang mga anak ng Diyos. Sa Roma, Kabanatang 12, talatang 2, sabi dito, huwag kayong makiayon
sa takbo ng mundong ito. Huwag makiayon. Agtayo kuno honor at agos. Huwag daw tayong makiayon. Huwag tayong sumama. Huwag tayong patatangay sa takbo ng mundong ito. Alam na naman natin yung takbo ng mundo ngayon. May napanood ako sa Facebook. Nung napanood ko yun, sabi ko, pambihira talaga. Sabi niya kasi, nakakatawa pero medyo may katotohanan. Sabi niya, ang mga bayani ay nagbuwis ng buhay para sa bayan. Nagbuwis ng buhay. Pero ang mga buhaya, nabuhay sa buwis ng bayan. At least may buhay. Yun na ba yung lakaran ng mundo? Ibig sabihin, tayo na Kristiyano, huwag daw tayong makiayon kung ano yung lakaran, ibahin natin. Di ba, uso ngayon yung under the table, uso ngayon yung kickback, uso, yung laging may patulas, kaya ang daming nadudulas. Kasi nauso. Pero bilang Kristiyano mga kapatid, napakalinaw itong sinabi ni Apostol Pablo. Huwag kayong magulat, baka sabihin nyo, ano yun, baril, hindi po, santol na nahulog. Kasi wala nang pumipitas, kaya nagkukusa na siya na bumabagsak. Kasi walang kumukuha sa kanya. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Napakalinaw mga kapatid. Kaya sabi diyan, ituloy natin, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Umanan tayo kuno. Ito na yung lakaran. Kailangan tayong makiayon. Pero hindi mga kapatid, napakalinaw, sabi, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kung ganon ang pag-iisip ng mundo, ganon lagi ang iniisip nila, kung puro pera, ibahin natin. Sabi niya, upang maunawaan ninyo, natalusan tayo kuno. Ano yung dapat nating maunawaan? Ituloy natin, ang kanyang kalooban. Kaya kailangan daw tayong mag-iba ng landas. Kailangan daw tayong magbago ng pag-iisip para maunawaan natin ang kanyang kalooban, ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga po ito. Kung ang Panginoon, ang pinapanginoon natin, siya yung masusunod sa buhay natin. Kaya nga, ano ba yung itinuro ng Panginoon na panalangin? Yung the Lord's Prayer. Your will be done. Ang kalooban mo ang masunod at hindi ang kalooban ko. Kasi mga kapatid, yung gusto natin yung gusto natin o kalooban natin, pwede tayong magkamali. Pero ang Diyos, yung kalooban niya at nais niya sa buhay natin, makakabuti sa atin. Siya kasi ang nakakaalam. Wala pong nakakaalam ng future natin. Pero alam ng Diyos. Kaya nga kung minsan, alam nyo, kaya kung minsan sa mga nais natin o iniisip natin o plano natin, kung minsan natutuwis. Kasi hindi yun yung kalooban ng Diyos. May mas maganda pa siyang plano. May mas maganda pa siyang kalooban sa buhay natin. Kaya kung hindi nagtugma yung kalooban ng Diyos at saka sa gusto natin, kung minsan, may problema. Kaya kung minsan, dumadaan tayo sa mabibigat na pagsubok para maunawaan natin. Kailangan mga kapatid, baguhin daw natin yung pag-iisip natin, yung mindset natin. Alam nyo, tayo na mga Kristiyano, tayong mga Pilipino, ang daming mindset na dapat baguhin. Ang dami nating nakasanayan.
na dapat baguhin. Kailangan natin mga kapatid na maunawaan kung ano ba yung kalooban ng Diyos. Sa gayon, sabi niya, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Pero hindi po mangyayari yan kung hindi po natin binabago ang ating pag-iisip. Kung hindi natin inuunawa ang kalooban ng Diyos. Mamuhay sa paraang karapat-dapat sa Diyos. Nakakalungkot mga kapatid, ang mundo iba na. Ibang-iba na. Parang yung kanta, ibang-iba talaga. Iba na. Nanood lang ako sa Reporter's Notebook kagabi. Inano yung mga nangyaring violente sa school. Yung nangyari sa Bacolod, nangyari sa Tacloban, nangyari sa... Ang dami. Hindi lang pala yun, nagkasunod-sunod, may mga araw na iisa yung pangyayari na yung mga bata ngayon. Ang daming diskusyon. Bakit ganito na yung mundo natin? Bakit ganito na yung mga kabataan? Ang daming diskusyon. Maraming mga sinisisi. May mga sinisisi na gumawa ng batas. Sinisisi yung sisihan. Pero dapat i-align natin yung buhay natin, yung paraan ng pamumuhay. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Pero niyo yung mga bata, ganong edad, mapupusok. Bakit ganon? Yung mga expert, sinasabi nila, ay dahil daw sa walang yung hindi na masyadong nababantayan yung mga bata sa social media, yung napapanood nila, lalo yung laro. Sabi ng iba. Kasi may mga laro sa cellphone na medyo violente. Yung iba nagagaya nila kung ano yung uso kasi. Kaya kailangan nating bantayan eh. Huwag tayong makiayon. Yung iba sabi nila dahil doon sa bawal ng pagalitan ng bata, bawal ng mamalo. Pero kung uugatin natin, may katuwiran din sila. Dapat nakaayon, naka-align, angkop lahat yung ginagawa natin. Ano ba yung dapat? Kung balikan natin ang salita ng Diyos, napakalinaw, hindi po masama at hindi kasalanan ang mamalo kung pagtutuwid. Kung pagtutuwid. Ngayon kasi pagsabihan mo or mapalo mo, hindi na pwede. Kaya nga ingat na ingat si ay magre-retire na ako, pastor, pa-retire na ako, baka maabutan ako, kaya ang hirap ng magturo ngayon, pasaway yung mga bata, bawal na ngayon, baka idemanda ka, sabi ni Madam Marlita, baka maabutan ako, kaya nagtiis. Hindi katulad noon sa totoo lang mga kapatid. Nasubukan ko po. Ganun talaga ang bata baka sabihin nila, mga nanonood, si pastor pala pasaway nung bata. Nasubukan ko pong pinalo ng ganyang kalapad na kawayan. Pinalo po ako ni Mr. Mendoza. Kasi yung garden, nagre-reklamo ako doon sa pagandahan ng garden, alam naman ninyo noon nagre-reklamo ako doon sa kasama ko kasi yung magandang pichay ko, kinuha, itinanim doon sa kanya. Kaya nagre-reklamo ako, nung nagsasalita ako, naabutan na parang may argyo. Nakatalikod ako, binalada ako. Pero, okay lang. Nasubukan kong binato ng tiyok. Kasi kinukulit ako ng katabi ko. Nadamay lang ako. Binato ako ng tiyok. Ngayon, hindi na pwede. Pero may mas malala. May kaklase akong magulo. Pasaway talaga. Kasi sa upuan, tumatayo yan, nagwawala.
Magulo. Binato ng eraser. Diba? Hindi uso yung projector ngayon eh. Noon eh. Wala eh. Eraser yan, chalk. Eh, alam niyo naman, pag eraser, tumama yung ano dito. Tawa na kami ng tawa kasi parang may pulbo. Yung teacher namin na bumato, napatawa siya. Kasi tama-tama talaga sa pisngi niya yung eraser na may inang ano sa kwan. O pero walang mga bata na gano'n na violente. Takot na takot kami sa mga teacher namin. Pero ngayon, takot ang teacher sa bata. Maalala nyo noon na mayroong nakatalikod na teacher, sinaksak ng estudyante. Maalala nyo noon? Kaya mga kapatid, iba na ang takbo ng mundo. Pero sabi niya rito, kailangan daw magbago tayo ng pag-iisip para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Mamuhay sa paraang karapat-dapat sa Diyos. Dapat makita si Kristo sa ating buhay. Dapat makita sa atin na mga Kristiyano, na mga mananampalataya, mag-reflect sa Kristo. Pangalawa, mga kapatid, magpakatatag at magpatuloy na lumago. Kailangan tayong maging matatag, mga kapatid, at patuloy na lumago. Sabi diyan sa talatang 7, yung unang part, sabi diyan, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkilala sa Kanya. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, sa totoo lang mga kapatid, maraming pagsubok, maraming pagdadaanan. Ang buhay punong-puno ng pakikibaka. Pero kailangan po tayong maging matatag dahil meron po tayong Diyos na tutulong sa atin. At patuloy na lumago sa pagkilala sa Kanya. Ibig sabihin, yung pagkakilala natin sa Panginoon ay mas kilalanin pa natin. Lagi kong sinasabi, kilala nyo na ba yung Diyos ninyo? Gaano kalalim yung pagkilala natin sa Kanya? Kaya nga, dapat yung proseso patuloy. Patuloy yung paglago natin. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Pero ang inuna ko lang yung magpakatatag at patuloy na lumago. Mga kapatid, ang mundo natin ngayon nakakabahala. Ang dami nang nangyayari. Wala nang pagkakaunawaan ang tao. Ito na yung mundo. Sa Middle East na lang eh. Nagpirmahan na sila eh. Pero nagbumbahan pa rin sila. Ito na yung mundo natin. Pero dapat maiba tayo ng mga Kristiyano. Kailangan po tayong maging matatag, mga kapatid. Patuloy tayong lumago sa pagkilala sa Panginoon. Sa unang Pedro, kabanatang 2, talatang 2, sabi po diyan, gaya ng sanggol, manabik sa dalisay na gatas na espiritual, upang lumago kayo sa pananampalataya, hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Ginamit na naman yung ganap. Ibig sabihin, tayong mga mananampalataya ay nasa proseso pa tayo. Kailangan daw tayong manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang tayo daw ay lumago sa ating pananampalataya. Kasi po, pag hindi matatag ang pananampalataya mo ngayon, masisira ka. Mawawala ka. Nakakabahala ang mundo. Ang dami nang nangyayari. Kaya nga, kailangan tayong maging matatag. Nasa kahuli-hulihang panahon na tayo. Yung sinabi sa Biblia, yung mga propesiya, nangyari na lahat. Alam nyo ba na pati yung ugali ng mga bata sa hinaharap nakapropesiya? Oo. Sabi ng Panginoon, bago dumating ang yung pagmalapit na yung pagdating ng Panginoon, malapit na yung pagwawakas ng mundo,
Ito yung mga palatandaan, sabi ng Panginoong Hesus. Ano yung mga palatandaan? Magkakaroon ng digmaan sa loob at labas ng bansa. Ibig sabihin, may mga civil war at saka world war. Nangyayari na yan. Wala nang ilang taon na yung Ukraine. Ang daming nakaamba. Yung China, Pilipinas. At ngayon, alam nyo naman na ang gera nakakatakot kasi hindi na po espada. Iba na ngayon. Nuclear. Pindutin lang, computerize. Kung gustong tunawin o patayin ang isang lugar, talagang grabe. Grabe na yung mundo natin. Pero kailangan po tayong mga kapatid na maging matatag. Kailangan po tayong lumago. Kasi yung mundong ginagalawan natin, halos nandito na lahat ng kasamaan. Kaya kailangan po tayong lumago sa ating pananampalataya hanggang, ibig sabihin hanggang, kailangan tayong magpatuloy. Hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Mga kapatid, meron tayong pananampalataya na parang tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Meron tayong kaligtasan. Pero, ang dami ding bersikulo sa Biblia. Sinabi ni Apostol Pablo, kung hindi kayo mamumuhay ng ganito, hindi nyo makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, magpakabanal kayo. Kasi ako ay banal, sabi ng Panginoon. Sabi naman ni Apostol Pablo, gayahin ninyo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo. Kaya nga ito, yung kailangan tayong lumago sa ating pananampalataya hanggang makamtan natin yung ganap na kaligtasan. Ibig sabihin, ito na yung katuparan ng inaasam-asam natin. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo na lumago sa ating pananampalataya. Hindi pa natin nakakamtan. Hindi pa na dumarating. Papunta pa lang tayo. Kaya nga, kailangan po natin na magpatuloy na lumago. Pangatlo mga kapatid, magpakatibay sa pananampalataya. Sa talatang 7, yung ikalawang part, sabi niya doon, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Magpakatibay. Mayroong bansag sa pag ginagamit yung salitang matibay, matira ang matibay. Kasi pag hindi matibay, mawawala ka. Ganun lang yun. Kaya magpakatibay tayo mga kapatid sa pananampalatayang itinuro sa atin. Sa Josue, Kabanatang 1, Talatang 9, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Wow! Kaya nga, maging matatag tayo mga kapatid. Magpakatibay tayo. Lakasan daw natin ang ating loob. Kailangan malakas yung loob natin. Sa mga nangyayari ngayon, sa mga nangyayari mga balita, kailangan lakasan natin ang loob. Maging matatag tayo, matibay. Huwag tayong matakot at sabi niya, huwag mawalan ng pag-asa. Bakit? May promise po ang Panginoon. Anong sabi niya? Akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Salamat sa Diyos. Hindi tayo pababayaan mga kapatid. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Pang-apat, laging magpasalamat sa Diyos. Talatang 7, yung ikatlong part. Doon pa rin sa text natin. Yung sabi niya doon, lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mga kapatid, pinapasalamatan ba natin ang Diyos? Kumusta pag hindi nasagot yung panalangin natin?
Kumusta pag may dumadaan tayo sa pagsubok? Nagpapasalamat pa rin ba tayo? Mga kapatid, laging magpasalamat. Kahit na yung mga bagay na hindi natin gusto na nangyayari. Magpasalamat tayo. Kasi ang Diyos ang nakakaalam kung anong mas makakabuti po sa atin. Kaya pasalamatan natin. Kung minsan kasi pag may problema, may pagsubok, sinisisi natin ang Diyos. Pasalamatan natin siya. Kung naghihirap tayo, kung minsan nagtatampo tayo, sinisisi natin ang Diyos. Alam nyo, kung minsan dumadaan tayo sa hirap, pagsubok para matuto tayo, para ma-refine tayo. Alam nyo ba na ako ngayon, sabi ko, Lord, maraming salamat sa hirap na pinagdaanan ko. Natuto na akong magpasalamat. Itong katayuan ko ngayon, itong buhay namin ngayon, buhay ko, binalikan ko yung buhay namin noon. Sabi ko, Lord, salamat, hindi ko pinagsisisihan yung hirap na hirap kami, yung wala kaming maisaing, saging na lang yung nilalaga namin, yung nakikipag-upa ako para magsibak ng kahoy, nakikipag-upa ako para lang magbakod sa isang bahay. Kasi yun yung unang trabaho ko noon, mimiupa yamang belang. Abala nyo, si Kinlaba sumanagbelang, si damo niya pa sa plak. Tan si iding manduk anto, kapag yung may iding, yan may bebelang na saman. Parehas kami ng trabaho. May bebelang nga nakiunan saman para lang kumita. Ang daming hirap, di ba? Naging kargador ako. Nagtinda, pasampa-sampa sa bus sa Manila dati. Naging katulong ako. 3 beses akong naging katulong sa bahay. Nag-alaga ng piggery, nag-alaga ng baka. Kasama na nagbukid. Ang dami kong hirap na dinanas. Pero sabi ko, Lord, salamat sa hirap na yun. Kasi ang dami kong natutunan. Ang dami kong experience. Kung minsan mga kapatid ito, kung minsan ayaw natin ng problema, kung minsan ayaw natin ng pagsubok, pero kung maging positibo lang tayo, kung minsan, yun pala yung stepping stone natin. Yung pagsubok na binabato sa atin o nangyayari sa buhay natin, yung pala yung bato na naiipon para tumuntong tayo at kapag mataas na, nandun ka na sa taas, wow, kaya pala. Yun yung tungtungan natin. Kung minsan hindi natin maunawaan. Lord, bakit ganito yung hirap ng buhay namin, ba't ganito, Panginoon? Malala nyo si Joseph, the dreamer? Ay grabe yung pinagdaanan niyang pagsubok. Kung tayo, ayaw natin yun. Yung hirap na pinagdaanan niya, ang hirap. Pero yung pala, yun yung stepping stone niya para maabot yung tagumpay. Yun yung hagdan pala na mahihirap na pangyayari sa kanyang buhay para umangat siya, ma-promote siya. Pero nung nandun na siya, wow! Yung mga pang-iinsulto noon, Dok, doon ka po, ipangan nyo, itan nyo guys, kalab kayo. Para ayusin natin yung buhay natin. Yung pinagalitan ako noon, nasabi ng isang tao itakrat-takatad sangag na mangga. Akin, pibabalian mo yung mangga. Sabi niya, samantalang hindi ako nangunguha. Sabi daw niya, itatali daw ako sa puno ng mangga. Tinis ko lahat yun kasi mahirap kami. Katulong ako nung panahon na yun.
Nasa isang tao ako nakatira, nag-aalaga ng baka. Yung kukuha ka ng mangga na nahulog na, di ba may nahuhulog? Pagbibintangan ka na binato mo daw. Bakit ko kumuha ng mangga? Sa'yo ba yung mangga na yan? Sabi, kay Doc. O di binigay ng Diyos yung lupa na yon. Kuminsan mga kapatid, yung mga bagay-bagay na pang-iinsulto sa atin, pagsubok, hirap, hindi natin napapasalamatan. Pero alam nyo, lahat ng hirap, pagsubok na pinagdaanan ko, pinagdaanan naming mag-asawa. Sabi ko, Lord, salamat. Nagkwento ako kay Jeff, nagkwento ako kay Marjane. Maalala nyo yung nagka-problema kami dyan? Una yung dito, di ba, pinapalis kami. Nandiyan saksi si Brother Carlos, Danny, Brother Tammy, nag-aayos kami ng church. Pumunta dito yung may-ari dati. Oh, ganyan siya eh. Bakit ano yung poste na yan? Nagpapatayo ka sa lupa ko, o bakit niya inaayos yan? Lupa ko ito, bakit? Kung ano-anong ginagawa mo. Sabi ko, ate, nagpaalam ako kay kuya na i-repair lang, hindi naman permanente. Sabi ko, yung pinsan ko umalis kasi medyo, hindi siya kasi ang breadwinner eh. Di siyempre, wala siyang may pagmamalaki. Umalis. Nantami-tami, imay makanggawaya. Nagmura, ang masasakit, tinanggap ko lahat yun. Pero nung umalis siya, umiyak ako kasi ang daming nakaharap. Yung insultuhin ka dahil mahirap ka lang, nakatira ka lang sa lupa nila, insultuhin ka, ang daming nakikinig, masakit yun. Actually, nakarating sa akin may isang tao daw na malapit lang dito, hindi nalalampas doon sa tulay. Nakarating sa akin yun. Ang sabi niya, walang taka mampaalaga yun at tudalin. Pero nagpaalam naman ako. Hindi ko ugali na yung bang magdesisyon ka ng hindi nagpapaalam, hindi ako ganon. Kasi ang prinsipyo ko sa buhay, dapat maayos lahat, malinis. Ginawa ko yung part ko. Kaya lang ganon talaga pag mahirap ka. Pero yung prayer namin, grabe. Kaya dahil doon, aburido na ako. Kasi ang sabi nung may-ari dito dati, umalis ka rito. Lupa ko ito. Kaya doon na ako naalarma. At salamat sa Diyos kasi yung prayer natin pinapakinggan niya. Kaya alam niyo, sabi ko, Lord, nung panahon na yun, umiyak ako ha. Masakit yun. Umiyak ako. Nandyan ang anak ko. Alam niya yung nangyari. Pimarumatan. Pero anak, huwag kang magtampo sa kanila, kamag-anak pa rin natin. Pero alam nyo, lumapit ako sa isang tao, sabi ko, kuya, ito yung sitwasyon ko ngayon, tagilid ako. Wala akong mapuntahan. Alam nyo naman, walang iniwan yung mga magulang ko, nalustay lahat. Kawawa kami. Sabi ng pinsan ko, second cousin, pinsan ni Kuya John, si Kuya Duming, pwede bang bilhin ko na lang kuya yung ilog? Sige. Ibigay ko lang sa'yo ng ganitong amount. Mura lang. 10,000 lang. Yung nandoon kay La Brenda. Bili mo na. Para sa'yo. Dahil doon sa problema, nalaman din ng pinsan ko. Yung taga-Dumpay. Sabi niya, sige, ibigay ko na lang sa'yo yung ilog. Yung tabi ni Maricar, kaya sa akin yun. Bigay lang yun. Para may mapuntahan ka. Ganon. Kaya nangyari yan. Pero ang plano ng Diyos, kasi nagpe-pray, pero naghahanda rin ako. Lord, i-bless mo yung babuyan namin. I-bless mo, Panginoon, yung kambing namin. I-bless mo yung hinahawakan na aming kambing. Sa totoo lang, yung 400,000 na idinagdag doon sa part ng church, kasi di ba 500 ito. Pinagpala ng Diyos yung baka namin, kaya nakapagbenta ako ng baka. Pinagpala ng Diyos yung babuyan namin, nagbenta ako ng 14 na patining. Tapos yung motor na isa, kasi pinagpala ng Diyos,
dalawa na yung motor, bebenta ko yung dalawa na eh. Binili ko po ng 47,400 yun, yung motor na yun, nung brand new. Pero nung ibenta ko, after 18 years, bininta ko pa ng 53,000, tumubo pa ako, sobra sa bago. Tapos may tanim po akong luya dyan. Alam nyo ba, nagka-presyo? Nag-harvest ako ng isang sako. Nabenta ko ng 120 per kilo yung isang sako. Ilang kilos yun? Pinagsama-sama ko. Tapos may ipon yung anak ko na 1.5. Doon sa alkansya niya, kasi yung sobrang binibigay ko, iniipon niya. Kaya nagmana sa akin niya, nakuripot yan. Papa, isama niyo. Nabili ito. Alam niyo yung mga pagsubok na yun na masakit? Nakikita ko ngayon, saka yung sumunod, yung dyan, yung last. Diba? Pagpapalang problema. Kung minsan ayaw natin ng problema, ayaw natin ng pagsubok. Hindi tayo marunong magpasalamat sa anumang nangyayari sa buhay natin. Pero mga kapatid, alam nyo ba? Lahat ng bagay na pinagdadaan natin, alam ng Diyos yan. At kung minsan, hinahayaan niya nang nangyayari yon para iangat tayo. Hindi ko alam na yung nagka-problema ako noon, ito na problema ngayon. Ito yung naidulot na problema. Nung magpapatayo si Limuel Agbuya, hindi niya alam kung saan siya magpapatayo kasi ang daming pagpipilian. Pagpapalang problema. May problema na naman, pero magandang problema. Laging magpasalamat. Kung minsan hindi natin nauunawan mga kapatid, pero pasalamatan natin. Kaya kung minsan yung hirap, yung problema, anumang sitwasyon. Sabi niya sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, Talatang 18, sabi diyan, next. Ano sabi? At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Yun po yung sinasabi kanina. Ang ganaan tukunon sitwasyon, anumang senaryo sa buhay natin, maski negatibong nangyayari, maski problema, kung minsan masakit. Pero sabi niya, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, anumang pangyayari, anumang senaryo. Sabi diyan, magpasalamat daw tayo. Kaya nga, laging magpasalamat sa Diyos. Panglima, last na po, mag-ingat at lumayo sa makamundong gawain. Ito yung last natin. Sa talatang 8, sabi po diyan, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula. Mag-ingat sa maling aral, maling pamamaraan ng mundo. Kailangan tayong mag-ingat at lumayo. Madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Iba na yung trend ng mundo. Iba na yung alituntunin. Iba na yung nangyayari. Kumusta mga kapatid sa nangyayari sa atin, sa gobyerno? Alam ko, maraming hindi kayo natutuwa sa inyo. Kasi sa gobyerno, hindi maganda yung nangyayari. Sa Senado, sa Kongreso, lahat na lang. Wala nang magagandang nangyayari. Pero wag po tayong mawalan ng pag-asa. Wag nating iasa sa kanila yung buhay natin. Meron po tayong Diyos na kung hindi man maayos yung bansa natin, maraming problema. Huwag tayong matakot. Meron po tayong Diyos. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng katatagan. Ang Diyos ang nangako na sabi niya, sasamahan ko kayo saan man kayo pumunta. Hinihiling ko pong tayong lahat ay tumayo. Ganap na pamumuhay
kay Kristo. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na maging ganap ang pamumuhay namin. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Yung nangyayari sa aming mundo, gulo, digmaan, hindi nagkakasundo, krisis, kalamidad, maraming nangyayari. Pero Panginoon, hindi kami matatakot, hindi kami mawawalan ng pag-asa. Dahil nandiyan ka, Panginoon, ikaw ang gagabay at tutulong sa amin. Matutulang po kami na sumunod sa iyo. Matutulang po kami na magtiwala sa iyo. Matuto po kami na maging ganap ang aming pamumuhay bilang Kristiyano. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Pwede na po tayo umupo. Ngayon mga kapatid, ay Communion Sunday. Araw ng Communion. Kaugalian po ng ating simbahan na ang unang linggo ng buwan ay pinagdiriwang po natin ang banal na Communion. Kaya tinatawagan ko po yung mga deacons and deaconess natin na pumunta po sa harap, kunin ang tinapay, ang kupa, at ating pong ipagpapasalamat sa Diyos. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay makiisa sa banal na komunyon. Salamat dahil isa kami maging kabahagi ng iyong piling na lagi naming alalahanin yung ginawa mong pagliligtas sa mundo, sa sangkatauhan. Lord, maraming salamat. Naririto po, Panginoon, ang tinapay na nagsisimbolo ng iyong katawan, na nadurog, nagkaluray-luray, tumanggap ng maraming hirap at pasakit, nakabisana ang magdusa, pero inako mo para sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagsasakripisyo ng iyong katawan para sa amin. Bago namin tanggapin, Panginoon, ang banal na komunyon, ang tinapay at kupa, dalangin po namin na linisin mo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Hugasan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming karumihan. Linisin mo kami mula ulo hanggang talampakan upang kami karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap ng banal na komunyon. Naririto rin, Panginoon, ang kupa na nagsisimbolo ng iyong dugo na dumanak at umagos doon sa krus ng Kalbaryo, na sa pamamagitan ng dugo mong dumanak, ikaw, Panginoon, ay namatay. Pero sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Salamat sa iyong muling pagkabuhay. Dahil sinabi sa iyong salita, kung sasampalatayan po kami sa iyong pagkamatay at sa iyong muling pagkabuhay, maging kami
ay muling mabubuhay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na kami mahahatulan dahil ikaw ang tumanggap ng lahat ng hatol sa kasalanan ng sanlibutan. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang tinapay, ang kupa, at pagpalain mo po kami natatanggap nito, Panginoon. Salamat po. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, i-distribute po, kumuha po kayo ng isang tinapay, kumuha po kayo ng isang kupa, huwag mo nang kakainin, huwag mo nang iinumin. Dahil sabay-sabay yung pagkain at pag-inom natin, pagkatapos natin basahin ang salita ng Diyos. Your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned, and I'm alive when your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you might give and die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to walk with you. Amazing love, how can it be that you might give your time for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you might give a time for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Ang sabi ng unang Korinto, kabanatang 11, talatang 23 hanggang 25, ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, ay hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kainin natin ang tinapay. Pagkatapos nilang kumain, ganon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan
na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Inumin natin ang upang. Hallelujah. Tayo pong lahat mga kapatid ay dumako sa pangwakas na panalangin. Lord, salamat po Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa iyong presensya. Salamat Panginoon sa iyong pagmamahal, pagkalinga. Salamat sa mga pangako mo Panginoon. Pang-ahawakan namin ang mga salita mo, ang mga pangako mo. Tulad ng sinabi mo sa iyong salita, sasamahan kita saan ka man magpunta. Lord, salamat po sa iyong gabay at proteksyon. Naririto po ang iyong mga anak. Lahat ng miyembro ng Balangay Church, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, maging yung mga nanonood, yung mga nasa iba't ibang lugar, iba't ibang mga bansa. Pagpalain mo po sila, ingatan mo sila, protektahan, pagpalain, samahan, at gabayan. Salamat Panginoon. Tataak na naman po kami sa panibagong buwan ng July. Lord, samahan mo ang iyong mga at pagtubayan mo sila. Aangkinin namin Panginoon ang katagumpayan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid. Praise God. Awitan na po natin ulit ang ating Panginoon. Announcement po sa lahat po ng kasapi, sa member po sa samahan ng mga Kristiyano magsasaka. May 5 minutes meeting lang po. Announcement po sa lahat po ng member po ng samahan ng mga Kristiyano magsasaka po. This po on meeting po tayo. Salamat po. And God bless us.
po.